So mga sign na number one ka pa rin sa puso ng isang lalaki. Pag sinabing number one mga kamamay, ibig sabihin, ikaw lang talaga ang nilalaman ng puso ng isang lalaki. Yung tipong wala siyang ibang babae, wala siyang pinopormahan, wala siyang kabit o wala siyang ibang chinichicks. Sa madaling sabi, kailangan mong makita itong mga bagay na to para masigurado mo talaga na number one ka sa puso niya. Kaya mga kamamay, simulan na po natin to. Ayoko na naghihintay kayo. Pero bago natin simulan, don't forget to click the subscribe button at i-like yung video ito para sa mas marami pang advice tungkol sa pag-ibig na kagaya nito ang ma-share ko sa inyo. Kung napindot nyo na yan mga kamamay, maraming salamat. At simulan na po natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga sign na po pwede mong makita sa isang lalaki para masabi mo na number one ka pa rin sa puso niya? So number one, kaya niyang gumawa ng oras at panahon para lang makita at makasama ka. Yes mga kamamay, sa isang lalaki na talagang mahal na mahal ka, sa isang lalaki na talagang ikaw lang ang laman ng kanyang puso, wala siyang po pwedeng idahilan sa kanyang sarili para hindi ka makasama, para hindi ka makita. Lahat ng bagay ginagawa niyan mga kamamay. Lahat ng bagay isinasakripisyo niyan para lang makita, makasama ka. Kahit yung tulog na lang niya, okay, halimbawa pagkalabas niya ng trabaho, okay, sa halip na matulog siya, hindi niya gagawin yon. Mas gagawin niya na makipagkita sa iyo kasi nga hindi kayo compatible ng oras. Ikaw pang umaga, yung lalaki pang gabi. So pagkalabas niya ng umaga, nakikipagkita pa siya sa iyo. So yun ang sinasabi ko sa inyong effort ng isang lalaki. Yung tipong nagagawan pa rin niya ng paraan, nagagawan pa rin niya ng oras, na makita ka, nabigyan ka ng panahon para lang makasama ka. Ganyan talaga yung isang lalaki na iisa ang laman ng kanyang puso at ikaw lang yon. Kapag ang isang lalaki ay walang dahilan para hindi ka makita, ibig sabihin nga niyan mga kamamay, mahal na mahal ka niyan. Nag-iisa ka sa kanyang puso. Ngunit, kung ang isang lalaki ay kabaliktaran niyan mga kamamay, alam ko, nararanasan niyo yan ngayon. Pasensya na ha. Kung ang isang lalaki sa tuwing magyayakag ka o magyayaya ka, ikaw na yung nagyayaya, babae ka. Sabi mo sa kanya, babe, pwede ba tayong sumimba sa linggo? Okay, wala pa yung linggo. Sabihin natin, Lunes ka nagsasabi sa kanya kasi mahaba pa yung oras para ma-set niya ng maayos. Lunes ka palang nagsasabi, sa linggo pa yung pupuntahan ninyo, ayaw na kaagad niya o hindi na kaagad siya. Hindi man lang niya nagawa ng paraan na, teka lang babe, gagawa ko ng paraan to. Medyo marami lang talagang trabaho, hectic yung schedule ko, pero gagawa ko ng oras. Pero ang sabi niya sa'yo, hindi maaari kasi may lakad siya. Diba? Ang sakit nun mga kamamay. Kapag kaganyan, puro dahilan ng isang lalaki. Puro kung ano-anong sinasabi sa iyo. Umiiwas lang ba siya o talagang ganyan talaga siya? Pagka ganyan ng isang lalaki mga kamamay, gumagawa naman siya ng mga dahilan para hindi ka makita. Ibig sabihin, may tinatago yan sa iyo. Ibig sabihin, hindi kanya priority. Pero kung ang isang lalaki ay napakaraming panahon at ginagawa niya ng oras o ginagawa niya ng paraan para makasama at makita ka, ibig sabihin nun, number one ka pa rin sa puso niya. So number two, tanging ikaw pa rin ang mga dahilan o ang dahilan ng pagngiti at saya sa kanyang mga labi. Tandaan niyo yan mga kamamay. Kapag ka ang isang lalaki ay talagang energetic o inspired na inspired kapag ka magkasama kayo, konting joke mo sa kanya, ngumingiti na. O kaya naman, kahit wala kang gawin, nakikita mo palagi siyang ngumingiti. Lagi siyang blooming. Isa lang ibig sabihin ng mga kamamay. Ibig sabihin, talagang nakafocus siya sa iyo, talagang ikaw lang ang kanyang iniibig, sapagkat ikaw yung nagiging dahilan ng bawat ngiti at pagsaya niya mga kamamay. At ito yung masakit. Ramdam nyo naman, kapag kayo ay magkasama ng partner mo, kabaligtaran nito mga kamamay, hindi mo na maramdaman yung ngiti. Halos busy na siya, magkasama na kayo, nagde-date na kayo, sumisimba na kayo, sa iba pa nakatuon o nakafocus ang kanyang atensyon. Napakasakit yan mga kamamay. Yung cellphone mo, inilagay mo na nga sa bulsa para magkaroon kayo ng quality time. Pero yung lalaki, kung sino-sinong katawagan, kung ano-anong nilalaro. Kapag kagano'n mga kamamay, hindi na siya makapag-focus sa'yo, hindi na siya makapagbigay ng quality time sa'yo,
ibig sabihin niyan, baka number 2, number 3, o kung ano pa mang number mo na dyan sa puso niya. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kung ang isang lalaki ay ngumingiti pa rin o talagang genuine yung ngiti niya kapag magkasama kayo, ibig sabihin nun, talagang number 1 ka sa puso niya. Ikaw talaga yung laman ng puso niya o ikaw talaga yung kanyang minamahal. Kaya isa yung magandang sign mga kamamay kung kayo ang nagiging dahilan ng bawat pagngiti at bawat saya ng isang lalaki. So next, pinakikinggan pa rin niya ang opinion mo. Yes, napakahalaga nito mga kamamay sa isang relasyon, lalo na sa inyong mga kababaihan. Kapag ang isang lalaki ay patuloy pa rin pinakikinggan ang opinion mo, pinakikinggan ka kahit na ang tagal nyo na sa isang relasyon. For example, kayo ay 10 years na, 15 years na, at hanggang ngayon pinakikinggan ka pa rin niya. Hindi siya agad nagsasalita. Kapag nagsasalita ka pa, ibig sabihin, inihintay niya munang makapagsalita ka, makatapos kang magsalita bago siya umimik o bago siya magsalita. Ibig sabihin nun, inirerespeto ka pa rin niya kamamay. Nandun pa rin yung pagmamahal. Nandun pa rin yung pangunawa. Nandun pa rin ang pag-intindi. Kaya mga kamamay, kung ang isang lalaki ay inirerespeto pa rin ang opinion mo, it's either tama man yan o mali, ibig sabihin lang nun, number 1 ka sa puso niya. Iniibig ka niya. Malaki ang respeto niya sa iyo. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, mas mahalin nyo yung lalaking ganon. Yung tipong inirerespeto ang bawat desisyon mo, ang bawat opinion mo. So next, kasama ka palagi sa bawat plano nyo sa buhay. Yes mga kamamay. Kung nakikita nyo na palagi kayong isinasama, isinasali, okay, hindi iniiwanan sa mga plano niya, ibig sabihin ng mga kamamay, ikaw yung gusto niyang makasama, ikaw yung buhay niya, ikaw yung gusto niyang kasama sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. At bilang isang babae, kailangan mong suportahan yon, di ba? Kung ang isang lalaki, nakikita niya na lumalago siya, kasama ka. Kung nakikita ng isang lalaki na hindi niya magagawa yung mga pangarap sa buhay ng wala ka, ibig sabihin nun, mahal na mahal ka ng isang lalaki, mga kamamay, hindi ka niya nakakalimutan. Pero mga kamamay, kung ang isang lalaki ay nandyan lang sa puder mo, nandyan lang kasama mo sa kasiyahan, ibig sabihin, baka mamaya, pag naghirap kayong dalawa, bigla ka niyang iwanan. O baka naman mamaya, kapag ka nakatanggap siya ng tagumpay, dahil sa suporta mo, bigla ka niyang iwan. Pero kung ang isang lalaki talaga, nananatili sa iyo, okay, sa hirap man o ginhawa, talagang genuine ang pagmamahal niya sa iyo, kamamay. Okay? So, lagi kanyang isinasama sa kanyang mga plano, lagi kanyang nakikita sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga gustong gawin, sa kanyang mga gustong simulan, sa negosyo man yan, o kung saan pa mang larangan mga kamamay. Napakahalaga niyan mga kamamay, sinasama ka, sinasali ka sa kanyang mga pangarap, napakahalaga po niyan. Napakasarap yun sa feeling ng isang babae, yung tipong hindi kanya nakakalimutan, hindi kanya isinasawalang tabi, sinasawalang bahala. Okay? So next, hindi kanya kayang paghintayin. Yes, mga kamamay, ito po ay isang bagay din po na kung saan masasabi mo na number 1 ka sa puso ng isang lalaki kung ikaw ay hindi pinaparamdaman ng isang lalaki na paghintayin ng matagal. Okay? Kasi po may mga lalaking ganyan eh. Ang tagal-tagal. Ewan ko ba kung pa-VIP ba yan, yung mga yan o ano. Ang tagal. Pero kung isang lalaki, mga kamamay, pinapahalagahan ang bawat minuto, segundo ng oras na ililalaan mo sa kanya, ibig sabihin, mahal na mahal ka niyan. Okay? Mahal na mahal ka niyan. At hindi ba niya nahahalata, kahit gano'ng katagal hinihintay mo pa rin siya, dahil mahal mo siya. Okay? Pero kung kabaliktaran nito, halimbawa, 3 oras kang naghintay para lang makasama, makita siya, tapos, nung nagkita kayo, 5 minutes lang, nagpaalam na agad. Pagka ganun mga kamamay, red flags yun. Red flag yun ng isang lalaki na dapat hindi ka na nag-stay. Kasi po, wala na yung wala na yung spark. Wala na yung saya, wala na yung exciting o yung excitement sa inyong relasyon kapag kaganyan. Kaya kung ang isang lalaki, mga kamamay, hindi kanya pinaghihintay, mahalaga sa kanya ang oras mo, mahalaga sa kanya ang pagkikita nyo, ay talagang number 1 ka sa puso niyan, mga kamamay. Ito, and last, lagi mong mararamdaman yung pag-aalaga niya. Yes, mga kamamay, ang isang lalaki po ay maalaga din po yan, lalo na kung talagang number 1 ka sa puso niya. Yung tipong lagi kanyang i-update,
Lagi kanyang tatanungin kung kumain ka na ba, nadala mo ba yung tubigan mo, nadala mo ba yung payong mo, kung ano bang gusto mong pagkain pag uwi niya sa bahay. Yung mga ganyan mga kamamay, nagiging maalaga siya. Kung ano ba yung gusto mong luto ng pang-ulam mamaya pag uwi mo sa bahay, siya na yung bahala. Kapag ganyan ng isang lalaki mga kamamay, hindi pa rin nakakalimot na asikasuhin ka, na pagsilbihan ka. Okay, mahal na mahal ka niyan kamamay. Kung ikaw ay may sakit, pinagsisilbihan ka. Yung iba kasi, pag may sakit yung babae, naku, kawawa eh. Yung sa halip na tulungan, sa halip na pagsilbihan, yung lalaki lumalabas ng bahay, tumatambay kung saan. Kaya mga kamamay, kung ikaw ay mayroong partner na lalaki na talagang nandiyan pa rin yung kanyang pag-aalaga, kinukongrats na kita kasi nasa tamang tao ka. Kinukongrats na kita sapagkat tamang tao yung napili mo. Number 1 ka sa puso niya. Okay? So much for this mga kamamay. Sana kahit paano makatulong yung ilang mga love advice na to. Pagdating sa inyong buhay pag-ibig, sana po ay makita nyo rin sa mga nagtataglay ng ganitong klaseng mga ugali na kanilang mga partner. Comment nyo naman. Tingnan natin kung marami pa ba sa mga kababaihan na nanonood o ikaw. Kung may partner ka ba o marami pa ba kayo na talagang nakaswerte sa isang lalaki. I-comment nyo naman kung ano mga pangalan ninyo at kung taga saan para malaman ko din kung hanggang saan ang naaabot itong ating video. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo. Kung may mga katanungan, ilagay nyo lang sa comment section. Akong bahala dyan sa susunod na video. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Huwag nyo kalilimutan. Paalam.